Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 17, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Magkaribal na sina President Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nagkita sa Sorsogon. Hidwaan sa politika, naghilom na ba? Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mauna ng komiteng yun. Senator Bato de la Rosa, hindi dapat pangunahan ng Senate investigation sa war on drugs. Hirit ni Senate President Francis Escudero. 16 million pesos na ubos umano ng Office of the Vice President para sa mga safe house sa loob lamang ng 11 araw ayon sa Commission on Audit. Dating miyembro ng One Direction na si Liam Payne, patay matapos mahulog mula sa hotel building. Investigasyon gumugulong na. At sa showbiz, Pilipinas Got Talent magbabalik. Audition dates inanunsyo na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinasusupina ng Kamara ang ilang opisyal ni Vice President Sara Duterte na hindi sumipot sa pagbusisi ng House Committee on Good Government ukol sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Isa sa mga ibinunyag ng Commission on Audit ay ang multi-million peso pondo ng OVP para sa safe houses na nagasta sa loob lamang ng ilang araw. Posibleng inubos ng Office of the Vice President ang halagang 16 million pesos para sa 34 na safe house sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022, pagsisiwalat ng Commission on Audit. Paliwanag ng COA sa pagdinig sa Kamara, batay ito sa acknowledgement receipts. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Isa sa mga resibo ay para umano sa isang safe house na binayaran ng OVP ng halos 1 milyong piso sa loob lamang ng 4 na araw. Magkano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit gano'ng kamahal? Wala Hindi po naman kayo nagtaka? Information kung gaano kalaki building. Base pa sa COA, aabot rin sa 37 million pesos ng confidential funds ang ginastos ng OVP sa mga safe house taong 2023. Kabilang dyan ang aabot sa 840,000 pesos kada araw na gastos sa pagkain at gamot para sa mga informant sa loob ng halos 2 buwan. Nakakagulat lang kasi sa 840,000 po, parang grabe namang, sa dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Pinatawag sa pagdinig ang 6 na opisyal ng OVP upang sanay makapagpaliwanag. Pero dahil hindi sila sumipot, ipinasupina na sila ng komite at ipinalalagay sa Immigration Lookout Bulletin. Nararapat lamang na maipatawag ang mga empleyado ng executive na mas nakakaalam ng mga transaksyong pinasok nila. Una nang sinabi ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na posibleng managot si Vice President Sara Duterte sa kasong graft kung hindi niya maipaliliwanag ang naging paggastos ng kanyang opisina. Inaasahan namang tutugon ng Vice Presidente ukol sa issue sa isang press con bukas, araw ng Biyernes. Samantala sa parehong pagdinig sa Kamara, isa pang opisyal ng Department of Education sa panahon ni Vice President Duterte ang lumutang at nagsiwalat na nakatanggap rin umano siya ng mga sobreng may laman na pera. Ayon sa DepEd Director at lawyer Resty Osayas, nakatanggap raw siya ng mula 20,000 hanggang 15,000 pesos mula Abril hanggang Setyembre noong 2023. Kapareho ito ng unang isiniwalat ng dating DepEd Undersecretary Gloria
Gloria Mercado na nakatanggap siya ng pera mula kay Duterte nang siya ay HOPE o Head of Procuring Entity ng ahensya. Kapwa sinabi ng dalawa na inabot ito ni Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Una nang sinabi ni VP Sara Duterte na pinatalsik si Mercado dahil sa umano'y pagsulisit ng pera sa isang kumpanya sa ngalan ng DepEd. I didn't know why I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope. And it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. Nagkita muli ang magkaribal dati sa politika na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo bilang mga panauhing pandangal sa pagbubukas ng bagong Sorsogon Sports Arena sa Barangay Balogo sa Sorsogon Province ngayong Huwebes. Sa video, nakuha na ng maikling kamayan ng dalawa sa loob ng arena kung saan nakapink si Robredo, ang kulay na sumisimbolo sa kanyang kampanya. Habang pinuri naman ni Pangulong Marcos ang bagong pasilidad bilang simbolo umano ng pag-unlad sa Sorsogon na malaking hakbang para sa mga kabataang atleta. Matatanda ang unang nagharap ang dalawa noong 2016 elections kung saan natalo si Bongbong Marcos kay Robredo bilang VP, habang natalo naman ang dating Vice President kay PBBM nitong 2022 presidential elections. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kaya naman, umaasa ako sa suporta ng mga Pilipino, sa tulong ninyo. Alam kong makakamit natin ang mga hangarin natin para sa ikauunlad ng bansa. Kaugnay niyan, sinagot naman ni Senate President Francis Cheese Escudero ang tanong kung bakit magkasama sa isang event sa Sorsogon sina dating VP Leni Robredo at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Escudero, inimbitahan niya si Robredo bilang kapwa Bicolana para dumalo sa Kasanggayahan Festival at makasama sa pag-welcome sa Pangulo sa Bicol Region. Dahil dito, isinabay na rin sa selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng probinsya ang pagbubukas ng Sorsogon Sports Arena. Invite namin si VP Leni para maging bahagi ng Kasanggayahan festivities at gayon din samahan ako para salubungin bilang Bicolana dito sa Bicol Region si Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Sorsogon. Sa iba pang balita, naniniwala si Senate President Francis Cheese Escudero na hindi dapat si Senator Ronald Bato de la Rosa ang dapat mamuno sa planong Senate investigation sa war on drugs. Kinastigo naman ni dating Senator Leila de Lima ang plano ni de la Rosa, lalo't isa si de la Rosa sa mga nasa likod ng anti-drug campaign noong Duterte administration. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Kinausap na ni Senate President Francis Escudero si Senador Ronald Bato de la Rosa para sabing hindi nararapat na si de la Rosa ang mamuno ng Senate investigation tungkol sa war on drugs noong Duterte administration. Anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mauna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, mas magiging credible ang Senate investigation sa war on drugs kung Senate of the Whole ang mangunguna rito at posibleng mas marami lumantad bilang testigo. Tingin naman ni dating Senador Leila de Lima, panibagong panloloko ni De La Rosa ang pagpapatawag ng Senate hearing ukol sa war on drugs. Lalo't isa si De La Rosa sa mga pangalang idinawit ng resource person sa House Quadcom hearing bilang dating PNP chief. Hindi rin pabor si Senador Amy Marcos sa plano ni De La Rosa. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving, tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Tingin ni Senador Marcos sapat na mga nabunyag sa Kamara para sampahan ng kaso mga responsable sa war on drugs. Ayon sa pinuno ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, tututukan ito ang mga kaso para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Titingnan natin kung ano ang sasabihin kung saang direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino
including the former president, then so be it. Sinabi naman ng chairperson ng House Quad Committee na si Congressman Ace Barbers na plano ng komite na imbestigahan kung ang reward money sa anti-drug campaign ay nanggaling sa confidential intelligence funds. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nanindigan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na wala silang sasantuhin sa investigasyon ng umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng nakaraang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, walang exemption sa pagpapanagot sa mga may sala kahit sino pang sangkot, kilalaman o nakaupo sa pamahalaan. Sinabi pa nitong importante ang kanilang investigasyon para makamit ang hustisya ng marami. Kaugnay nito, nananawagan si Remulla sa mga taong may nalalaman o may ebidensya na lumapit sa Department of Justice para magbigay linaw sa mga kaso. Kahit sino pa. Alam naman natin na mahalaga na isang bulat natin ng katotohanan sa taong bayan. Basta't wala tayong sinasangto, ang mahalaga, kung mayroon nagkasala ka sa lipunan, ay pagbayaran. Yun lang naman yun eh. It's crime and punishment. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na hindi pinupolitika ang pamimigay ng financial assistance sa mga Pilipino na nangangailangan. Pero ayon naman sa ilang Pinoy, hindi ito may iwasan, lalo't papalapit ang halalan. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Ayon sa ilang Pinoy na nangangailangan ng financial assistance, karaniwan ang nagagamit sa pamumulitika ang pamimigay ng financial aid lalo na kapag papalapit ang halalan. Siyempre, ito namang nangangailangan, tinatanggap na lang yung pera para matustusan ng kanilang pangailangan. Tapos sasabihin, iboto niyo ako. Pero nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na lahat ng financial assistance na galing sa kanilang tanggapan ay buhat sa pondo ng national government at hindi galing sa mga politiko. Sa programang Assistance for Individuals in Crisis o AICS, nakapagbibigay ang DSWD ng maximum na 10,000 piso na tulong pinansyal depende sa assessment ng social worker. Nire-refer ng mga officials sa DSWD para mabahagi na ng tulong. Again, lagi naman po nating binabanggit, walk-in man yan o referral, inaasikaso po, tinatanggap ng DSWD, but ina-assess po ng ating mga social workers. Ayon sa DSWD, may referral man mula sa politiko, dumadaan pa rin ang anumang request para sa financial aid sa tamang proseso. Kasi may interview naman po. Di naman po basta-basta sila. May step 1 interview, may step 2 interview, which is the final interview. Hindi naman sila yung kuha lang ng kuha, wala lang, hindi po. Dumadaan kami sa prosesong maayos. Aminado naman ng DSWD na may ilang pagkakataong hindi agad nabibigyan ng tulong ang isang individual. Based on our existing guidelines for the availment of medical assistance, particularly for medicines, once every 3 months po ang pwedeng tayo makapagbigay ng tulong. Paliwanag ng DSWD, kung makikipagtulungan man ito sa mga local government, ito ay para sa aspetong logistics lamang upang mas madaling maabot ang mga nangangailangan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Muling buniksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang aplikasyon para sa kontrobersyal na PUV consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Ayon sa LTFRB, mayroong 45 araw ang unconsolidated PUVs mula October 15 hanggang November 29 para sumali sa mga umiiral na kooperatiba sa ilalim ng Modernization Program. Isa umano itong hakbang na isinagawa matapos ang resolusyon ng Senado na humiling ng pansamantalang pagtigil sa implementasyon ng Modernization Program habang inaaksyonan ng mga alalahanin ng mga apektadong driver at operator. Hanggang April 30, nakapagtala ang Department of Transportation ng mahigit 36,000 na unit o humigit kumulang 19% ng kabuang jeepney at PUV na hindi pa naisasama sa mga kooperatiba. Itinuturing naman na kolorum ang mga unconsolidated PUV kahit na pinapayagan sila mag-operate sa 2,500 na lugar at ruta na may mababang consolidation. Malungkot na
balita mula sa mundo ng showbiz, pumanaw na ang British singer at dating One Direction member na si Liam Payne. Sa edad lamang na 31, batay sa investigasyon, nahulog si Liam mula sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina nitong Miyerkules, October 16. Isang oras bago ang trahedya, nakapag-post pa umano si Payne sa Snapchat na may caption na "Lovely Day in Argentina." Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para malaman kung ito ay aksidente o kaya sinadya. Susunod, COMELEC sinimulan na ang pagsusuri sa Secure Electronic Transmission Services ng mga telco companies para sa 2025 automated polls. At panibagong batch ng mga OFW na inilikas dahil sa sigalot sa Lebanon, ano na ang lagay ngayon? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bilang paghahanda sa automated midterm elections sa 2025, bumisita ang Commission on Elections sa isang telco company na magbibigay ng secure electronic transmission services para sa halalan. Ang mga planong yan, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang pagbisita sa Dito Telecommunity Office sa Taguig City ngayong Huwebes. Kasabay yan ng paghahanda ng komisyon sa SETS o Secure Electronic Transmission Services para sa automated 2025 midterm polls. Isa ang dito sa 3 kumpanyang makikipagtulungan sa pagtatransmit ng election results para sa 2025 automated midterm polls. Ayon sa COMELEC, 240,000 na SIM cards ang gagamitin bilang connection para ma-transmit ang mga boto sa kanilang system. Sa kabuuan, magmumula sa dito ang 160,000 SIM cards habang ang natitirang SIM cards ay ibibigay ng Smart Communications at Globe Telecom. May 110,000 naman na vote counting machines o VCMs. Laman ang tigi-isang SIM card. Kung ano yung malakas doon sa lugar na yon, mahirap kasi na naglalaban lang. Hindi naman po pwedeng dalawa ang transmission sa dalawang systems, sa dalawang telcos. So kung dito ay dito ang area na to, yung lahat ng machines niyan will contain the SIM cards of dito. Tapos doon sa ibang area naman, kung saan sila malakas, yung halimbawa Smart or Globe, doon naman po ang mga machines doon ay yun ang daladala na SIM cards. Pero sakaling magkaproblema sa signal, may 7,000 Starlink satellite internet devices ang nakaantabay para masigurong tuloy-tuloy ang transmission ng boto. Pero kahit na malakas sila, pero sa palagay natin baka biglang mag-fluctuate yung signal. Halimbawa, for any reason at all, mayroong naka-standby tayo na pwede mapadala kaagad na Starlink. Kasi at least pagka naka-Starlink, lalo na sa canvassing. Pero ang tanong, ligtas ba ang transmission mula sa mga posibleng hacker? Lalo't karamihan sa mga teknolohiyang ginagamit ng mga naturang kumpanya ay galing China. Yung kanilang security provider ay nakita nyo lahat kanina, US and Great Britain naman. So yun ang counter-check doon sa bagay na yon. Meaning, in order to ensure yung security ng lahat, especially yung mga transmission, ay hindi naman iisang company rin ang nag-supply sa kanila. Ayon sa dito, ilalagay muna ang election data sa private cloud na may matibay na security bago ito tuluyang ipadala sa COMELEC. Cloud is very secure because it's a private cloud on virtual private network dedicated dun sa activity ng COMELEC to transmit election returns. And that cloud is protected with security layers so that it cannot be penetrated by denial of service, DDoS attacks, and other cybersecurity. Habang papayagan naman ang poll monitoring organizations na mag-cross-check ng election results. One machine, one IP address, and therefore, hindi lang namin pwedeng ilabas po yung IP address before the election. Dapat po after the election natin na yan nilalabas upang ma-counter-check nila. Kasi makikita po sa logs kung yung bang IP address na yon ang nagpadala. Pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang mga susunod na inspeksyon sa Smart Communications at Globe Telecom para sa kaparehong pagsusuri. Para sa Balitang A to Z,
Ian Maghanoy. Samantala, pinaiimbestigahan ng Commission on Elections ang tila bigla ang pagdami ng mga kumuha ng barangay certification sa Makati City, Cagayan de Oro at Nueva Ecija. Ayon sa COMELEC, bagamat hindi labag sa konstitusyon ang paglipat ng tirahan at pagkuha ng barangay certification, kahinahinala umano ang biglang pagtaas ng populasyon ng mga botante ng 10 hanggang 15% sa mga lugar na ito, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Dagdag ng komisyon, mahalaga ang investigasyong ito para malaman kung kailangan bang amyendahan ang Republic Act 81, 89 o ang Continuing Registration Law. Kahapon po, pinapunta na natin yung task force sa pangunguna ni Director Nick Mendros ng Region 8 na nakadetail ngayon sa opisina sa main office ng COMELEC upang siya sa atin alamin ano ba ang punot dulo noong napakadami na dagdag na mga botante, lalo na dyan sa Makati. Imbestigahan ang nangyari sa Cagayan de Oro, ang nangyari sa Nueva Ecija, sapagkat napapansin namin yung mass migration ng tao, lumilipat from other municipalities within the province, from other municipalities outside of the province, pumupunta sa isang lugar. Inilabas na ng MMDA ang Memorandum Circular No. 15 na opisyal na nagtatakda ng bagong oras ng operasyon ng mga mall sa Metro Manila bilang paghahanda sa papalapit na holiday season. Batay sa memo, magbubukas ang mga mall sa NCR mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Hinihimok din ng mga mall na palawigin ang operating hours para maiwasan ang rush hour at mapagbigyan ang publikong maging mas komportable sa pamamasyal. Kabilang din sa memo ang pangangailangan na magkaroon ng traffic management plan ng mga shopping mall at pagpapayag sa mall-wide sale tuwing weekend. Epektibo ang bagong panuntunan simula November 18 hanggang December 25 ngayong taon. Nagsampa na ng kasong sedisyon at inciting to sedition ng PNP-CIDG sa Department of Justice ngayong Huwebes laban kay legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion at 12 iba pa. Yan ay pinangunahan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Acting Director ng PNP-CIDG sa paghahain ng reklamo na may kaugnayan sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy sa KOJC compound noong Agosto. Ayon kay Torre, may pagpipigil na nangyari sa kampo ng KOJC kasabay ng paghahain ng gobyerno ng warrant of arrest sa 5 pugante. Dagdag niya, may mga ginawang aksyon laban sa mga opisyal at sa gobyerno ang mga nasasakdal. Sinampahan din ng kaso sina SMNI anchors Lorraine Badoy at Jeffrey Celis na pinangalanan bilang respondents. Initially, ang mga in-allege namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. Tinanggihan ng Pasig City Regional Trial Court ang kahilingan ng kampo ni KOJC na i-hospital arrest ang kanilang founder na si Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang abogado na si Israelito Torion, bagaman ibinasura ito, mag-aain sila ng motion for reconsideration dahil sa mga hindi na isiniwalat na dahilan ng kalusugan ni Kibuloy. Ganyan lang naman talaga sa practice. No? Kung i-deny ka, di mag-file ka lang ng MR and explain further to the court. Bagamat mahusay ang mga isinasagawang pagkontrol ng Pilipinas sa pagkalat ng sakit na monkeypox, hindi pa umano lubos na ligtas ang bansa sa naturang sakit ayon sa World Health Organization. Babalaan ni WHO Representative to the Philippines Dr. Rui Paulo de Jesus, hindi pa maituturing na safe o ganap na ligtas ang bansa mula sa nakakahawang sakit na ito dahil kinakailangan pang madoble kayod ang pamahalaan para maiwasan ang paglaganap ng Mpox sa bansa. Sa ngayon, may 24 na kaso ng Mpox na naitala sa Pilipinas simula nung unang may nagpositibo nitong Agosto. Itinuring na mas banayad ang strain na Clade 2 na nasa Pilipinas kumpara sa Clade 1 na naging sanhi ng outbreak sa Africa. Dagdag ng health experts, mahalaga daw ang mabilisang pagkilos mula sa pagtuklas at pagtugon sa mga kaso hanggang sa isolation ng mga ito para mapigilan ang pagkalat ng sakit. I don't think we can declare a country is completely safe for such communicable diseases, right? But I think what we need to take note is the efforts how to contain the disease, right?
What happens now is, I think, for your information, there is no, how to say, in-country transmission. Those cases are independent cases, and most of the cases are under investigation. Nakauwi na ngayong Huwebes ang panibagong batch ng 45 overseas Filipino workers at 2 bata na na-repatriate mula sa bansang Lebanon. Sinalubong sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City ang mga dumating na overseas Filipino workers nina Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Health Secretary Teodoro Herbosa, Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at ilan pang senior government officials. Nangako ang mga opisyal ng mga kaukulang tulong para sa mga OFW. Sa kabuuan, umabot na sa 525 na mga OFW at 30 dependents ang nakauwi sa Pilipinas sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program para sa mga bansang may sigalot gaya ng Lebanon. Matapos ang 6 na season, tinanggal na ng Terra Firma Jeep si Jonidel Cardel bilang head coach ng kanilang kupunan. Ayon sa ilang sources, nakatanggap ng Viber message si Cardel patungkol sa naturang desisyon nung nakaraang linggo. Bagamat hindi binanggit ng kupunan ng rason, isa sa itinuturo umanong dahilan ang naging performance ni Cardel bilang head coach na nakapagpanalo lamang ng 32 beses at natalo ng lagpas 100 beses. Sa ilang PBA conference, masasabi namang pinakamagandang natamo ng team sa ilalim ng pamumuno ni Cardel ang pagpasok nito sa quarterfinals ng 2023 to 2024 Philippine Cup. Sa ngayon, ang kanilang assistant coach na si Raymond Tionco ang tatayong interim head coach. Bukod kay Tionco, inaasahang papasok din sa coaching staff si Ronald Tubid, habang ang pinuno ng Darky League Studios na si AC Valdemor ang itinalaga bilang bagong team manager. Sa aming pagbabalik, SB19 at popstar royalty na si Sarah Geronimo magkakaroon muli ng music collab at ultimate talent reality show na Pilipinas Got Talent. Magbabalik na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Exciting news para sa mga P-pop fans dahil magkakaroon muli ng music collab ang P-pop group na SB19 kasama of course ang nag-iisang popstar royalty na si Sarah Geronimo. At isa ka rin ba sa matagal na nag-abang? Pwes maghanda na sa pagbabalik ng tinaguriang Ultimate Talent Reality Show na PGT, Pilipinas Got Talent. Ang mga exciting na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang inaasahang magiging collaboration ng dalawang malakas na puwersa ngayon sa mundo ng Philippine music industry. Ang SB19 and of course, the one and only popstar royalty, Sarah Geronimo. Kinumpirma ito mismo ni Sarah G sa kanyang Instagram kung saan makikita sa teaser ang kanilang recording session para sa kanilang upcoming music project. Hindi ito ang unang collab ng dalawa. Noong nakaraang taon lang, nirelease nila ang kantang Ace Your World at nag-perform pa nito lamang Miyerkules, October 16 para sa Billboard Philippines event. Exciting, di ba? Kaya naman, abangan! Samantala, ikaw ba ay may angkin at kakaibang talento na pwedeng ipakita sa mundo? Well, get ready na dahil magbabalik na sa 7th season ang Kapamilya Talent Reality Show na Pilipinas Got Talent. Kinumpirma ito sa social media account ng PGT nitong Miyerkules, kung saan inaanyayahan ng lahat ng mga gustong mag-audition. Walang limitasyon sa edad o kasarian, basta may talento, welcome kang magpakitang gilas sa buong mundo. Matatandaang noong 2010, unang sumikat ang PGT at mula noon, 6 na winners na ang umangat sa bawat season. Kabilang narito sina Jovit Baldivino, Marcelito Pomoy, Maasinhon Trio, Ruel Manlangit, Power Duo at Cristel de Catalina.
hindi na. Pero for sure, inaabangan na rin kung sino nga ba ang mga magsisilbing horado ng panibagong season na ito. Kaabang-abang yan, ha? So, what are you waiting for? Mag-audition na at baka ikaw na ang susunod na Pilipinas Got Talent winner! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa tanyag at award-winning physicist na si Albert Einstein. Sabi ni Einstein, matuto mula sa kahapon, mamuhay para sa ngayon, at umasa sa kinabukasang pagkakataon dahil ang mahalaga ay hindi tayo tumitigil sa pagtatanong. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!